Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Mayong adlaw, aniya na po kita sa lain na pong hugna sa itong programa, ang Kalambuan Dalatanan. Sa ngalan ni Congressman Carlo Nograles, kaninyong higala sa kahanginan, Rafi Bermejo. Kaupang gihapon na itong co-host, tulay lain, si Saldi Chato. Mayong adlaw kanimo, Saldi. Mayong adlaw, Rafog, sa itong mga televiewers, sa itong masukit ko binawdari sa itong Kalambuan Dalatanan. Turo ko inyong alagad, Saldi Chato. Mayong adlaw. Saldi, dili mahuman ang atong programa, hangtod dili na ito makauban ang atong dinapit na bisita. Ang atong pinanggang congressman sa unang distrito sa Dakbayan Davao, si Congressman Carlo Nograles. Maayong gabi, Congressman. May adlaw kanimo, Rafi, uga Zaldi, uga sa tanan natong tigtanaw sa programa natong Kalambuan Dalatanan. May adlaw yan tanan. Okay, Saldi, ang atong mga hisgutanan karong yugtua. Atong hisgutan karong adlaw, siyempre para sa masayo ng automatic pabinaw at mga televiewers. O nasgutan nato kining gingon nga Revitalize Lakas Kampi Party. Ikaduha, ARMM elections o kining Reproductive Health Bill, ang gingon sab nga 4-piece program sa DSWD, Enhanced K-12 Basic Education, unya Nursing OJT Controversy, o kining maputana sa mga barangay. Murag ubay-ubay, no? Apan kaya siguro nato ni humanon sa tanawon nato. Og sa walay paglangan, siyempre ato nang ihatag kang Congressman Carlo ang unang pangutana. Yes. Congressman Carlo, naay bagong balita nga among nadungog nga gibanhaw daw, no? Ang Partido Lakas Kampi CMD ni kaning Presidente Gloria Arroyo ug ni kaning Speaker Prospero Nograles uban sa lain pang mga dagkong lideres nga nagpahiluna sa giingong National Executive Council meeting sa kanhing pinaka-dominanting partido, no, sa Dakbayan, sa Tibok Nasod. Pwede ba nimo suginlan na ang katawhan kung unsay mga panghitabo sa mong panagpulong? Well, sa akong pagkibalo, gipatawag ang executive meeting, actually meeting sa mga miyembro sa Lakas. Kaya una sa tanan, gusto nila makita kung pila ka miyembro pa ang aktibo, no? Okay. Ikaduha, kung pila sa mga aktibong miyembro ang interesado pang magpabilin sa Lakas Kampi. Then ikatulo, ang pag-elect nila sa ilang mga bagong opisyales. So, importante man po, based dito sa ilang gisgutan dito, importante na mahibaluan ang headcount, muna sa tanan, ikaduha kung unsay direksyon sa partidong Lakas Kampi. Kaya, siyempre, sa pagkakaroon, tungod kaya ang LP or Liberal Party ang karong administration party, unsa na i-role sa Lakas Kampi karong panahon sa administrasyon under kay President Noynoy Aquino. Mao ka nang ginahisgutan nila, and syempre bagong liderato, bagong mga lideres para sa Lakas Kampi Party. Sa akong pagkibalo, ang na-elect was as President of Lakas Kampi is si Senator Bong Revilla. So, ang direksyon na gusto nilang mahitabo is ang mga daang mga miyembro, mga stalwarts sa Lakas Kampi, murag magpabilin sila nga mga senior advisors sa partido. Unya, kini nga mga bag-o, mga batanon, nga mga miyembro sa Lakas Kampi, mao kini sila ang murag gibutang sa Executive Council kay para butangan og new lifeblood daw ang Lakas Kampi. So, kung mga batanon ang ilang ibutang dito, ang hunang-una nila, mas agresibo and mas matagaan og giya ang partido. Okay. Nasulti sa maong pulong, usa ka sa mga bagong miduyog sa maong partido, Congressman. Unsa bay imong kabilinggan sa Partido Lakas Kampi CMD, Congressman Carlo? Well, kining ginahisgutan, right now, I'm still with Lakas Kampi. So, naay ginabuhat na bagong partido. But, you know, it hasn't been formally constituted yet under the Comelec rules. Okay. Sa pagkabuhi sa Partido Lakas Kampi CMD, Congressman Carlo, doon ka ba nakitang kausaban sa pamulitika? O ingon nato ba nga aktibong paghagit sa administrasyon ng Aquino sa maabot, Congressman Carlo? Well, nagkasundo ang pagkasunduan nila sa Lakas Kampi is even if opposition party sila, murag mahimo ang role nila is a productive opposition party. So dili ingon nga opposition tungod lamang kay gusto sila mag-oppose
sa present administration, kundi constructive criticism ang ilang ihatag. So, constructive opposition ang murag positioning na gustong buhaton sa lakas kampi. So, they will provide constructive criticism, they'll provide kining mga constructive recommendations and suggestions sa bagong administration. Kaya syempre, ang lakas kampi has been the ruling party sa atong nasod for how many years, no? Gikan pa sa panahon ni FDR, no? Hantod sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. So, as a ruling party for under two presidents, kabalo sila kung unsay dapat buhaton, na sila experience sa unsay dapat buhaton ug dili buhaton. So, they'd like to share their experience and their criticism and their kini mga suggestions and recommendations sa atong bagong administrasyon kay para makatabang po sila sa bagong administrasyon. Okay, ato ta sa controversial nga plano sa pag-postpone sa adlaw sa eleksyon sa ARMM Congressman Carlo. Gusto mo madunggan sa ang imong reaksyon sa pag-aproba sa matud pa duha ka komitiba diha sa Kongreso labot nining balaod nun nga i-postpone sa ang ARMM elections nga naka-schedule karong maabot nga bulan sa Agosto, Congressman. Well, ani man gud na, no? Ang postponement sa ARM dili man na bag-o. Pila ka, I think 8 times na tingali na postpone ang ARM elections. Gikan sa pagkamugna sa ARM region, sa pagpasar sa Organic Act, then nagkaroon og nagkaroon og katong first election. After the first election, pila ka beses na kana siya na nagsigig postpone. So, actually ang postponement sa election is really not an issue. Kaya kung mag-postpone ta, okay lang. Ang nahimong issue man gud ani is kining ipapostpone ang election sa ARMM. Unya, samtang nakapostpone ng election kay gusto nila synchronize ang election sa 2013, ang gustong buhaton man gud, ang suggestion under the House bill na gi-propose is ipopostpone ang election, unya ang presidente ang mag-appoint sa OIC. Magbutang og mga OICs. Magbutang og OIC appointed by the president. Sa unang panahon, mag-postpone ta og ARM election, ang katong mga na-elect, previously elected officials, magpabilin sila as elected officials under a holdover capacity. So, samtang nag-postpone tag election, samtang wala pa ang election na gipasar nga balaod na i-move ang election sa aning nga bulan, aning nga date. Katong mga daang opisyales, magpabilin sila under holdover capacity. Ang questionable man gud ani dinhi karon is magpa-postpone og election niya ang presidente ang mag-appoint. There is now a medyo constitutional question dinhi, na illegal question. Can the president appoint kining mga OIC? Ikaduha, kining ipang-appoint ba sa presidente nga mga OIC acceptable ba sa armed people? Mga kaigsunan nato mga Muslim sa armed region. Because we're talking about elective positions. We're not talking about appointive positions. So legally speaking, can the president appoint elective positions? Sama sa atong gihisgutan the last Kalambuan Dalatanan na episode. Ang pangutanan nako, kung pwede kini buhaton sa ARM region na ipapostpone ang elections o niya mag-appoint ang presidente sa atong mga OIC, he can also do it, theoretically speaking, sa barangay elections. Papostpone nato ang barangay elections o niya ang presidente ang mag-appoint sa mga barangay officials nato gikan sa kapitan, kagawad, hantod sa SK. Pwede ba na? Muuyon ba ang mga barangay officials nato? Now, kung pwede po na buhaton sa ARM, pwede po na sa local government. So, ipopostpone nato ang election sa mayor, vice mayor, councilors nato, and then the president ang mag-appoint sa atong bagong mayor dinhi sa siyudad sa Davao. Sa OIC nga vice mayor. That has never been done, except during the EDSA Revolution. During the EDSA Revolution, natapol ang dictator, natapol ang Marcos regime. Sa interim, nag-appoint si President Aquino. President Cory Aquino, because that was a revolution. And of course, under the revolutionary government, magbuhat og bag-ong constitution and magkaroon og another fresh mandate, another fresh elections. In the interim, nag-appoint si President Aquino og mga OIC. Nahimong OIC si Zafre Spicio, OIC Mayor dinhi sa atong siyudad sa Davao. Nahimong OIC Vice Mayor si Rudy Duterte.
ang atong vice mayor karon. But they were acting under an OIC capacity because there was a bloodless revolution. Kining sa ARM, dili man na revolution. We're supposed to conduct elections this coming August. Karon ang gusto nila buhaton, okay, di usa ta mag-eleksyon, postpone na to, pero ani ha, kamo mga elective officials, step down mo. Kaya ang among Pangulo, si Presidente, mag-appoint og bagong opisyalis. Pwede ba dahil na? Yagaw. Mao na ang pangutana. Diba? Okay. Alang niya itong mga tao, no, ang argumento niya itong mga tao nga gustong ipalabay lang usa ang ARMM election na gusto nila ipahimutang usa ang tinuod nga reforma niya ng dapita diha, una pa magpahimutang og usa ka piniliay. Unsa imong ikasulti kalambigit silang argumento kung Ang pangutana sa mga nag-oppose ani, how sure are we na maka-impose kita og reforms in a span of 2 years? How long has ARM been there? And the reason that we created the ARM region was for us to impose reforms. Now, sa pila ka tuig na naa diha ang ARM, dili man ganita naka-impose, dili man ganita nakahimo og mga reforma diha. What makes us so sure na maka in a span of 2 years, kay gamay lang kayong duha ka tuig, kay 2013 election na eh. In a span of 2 years, makabutang batag reforma sa tinuod lang. Ikaduha, pangutana. Mag-appoint kag OIC na walay mandato gikan sa mga katawhan diha nga nagpuyo sa ARM. Walay mandato, dili man sila nag-elect ni ana, nagkuha lang, gituro, gitudlo lang kana sa pangulo. Ang pangutana nila, respetuhon ba to sa mga tao sa ARM? Maminaw ka na sila dito sa gitudlo ng mga OIC? Maminaw ka ang mga tao? O katong mga gipatanggal ng mga elective officials, mo-cooperate ka na sila dito sa gipang-appoint karon sa atong presidente? So, murag, nag-eksperimento ta. Mao ka na ang dili na ako gustong mahitabo na nag-eksperimento kita sa usa ka region ug sa usa ka sa atong mga kaigsunan mga Muslim na hinuon basid unya maigo ang ilang sensitivities, masuko pa hinuon kana. Ug mao kini ang akong nakita dito sa hearing, dito sa committee hearing nga anaa dito ang Committee on Suffrage and Committee on Muslim Affairs nga nag-walk out ang atong mga Muslim nga congressmen. Now, kung kanang mga congressmen nato nga mga Muslim nag-walk out sila tungod kay naigo ang ilang sensitivities, unsa pa ka ang ilang mga constituents. Kaya kini mga Muslim congressmen are supposed to be carrying, sila ang dapat representante sa ilang mga constituents diya sa ilang kadaiyang distrito. Now, kung sila manggani na medyo nasuko, butang na nato, nasuko sila, kung sa pagkain lang mga constituents. So, kung mamugusta ani, kay murag gipugos na to, na, mao kinang among buhaton ha, kamo mga elective officials, hawak mo diha, kay mag-appoint niya lang OIC. Now, pagpugos ka na. Kung mamugusta ani, I cannot predict what will happen sa ARM. Okay. Nasulti nimo congressman nga posible magkasamok pananglitan og dili gid madayon ang election, particular kung magtudlo niya ang gobyerno o OIC dihang dapita sa atong rehiyon, no? Naingon pud nimo nga posibleng maapektuhan ang dapayan sa Davao pananglitan og magkasamok gyud dihang dapita. Pwede ba nimo mapatinaw kanamo ang maong pamulong congressman? Ang ako lang din ang concern lang gid nako. Natong tanan actually is ang security sa atong sa Mindanao. In general. Ang Davao City nata sa Mindanao. Kung unsa may mahitabo nga unsa baliha sa ARM region, apektado ka ita. Di ba? Doon lang ta sa ARM region. We're very close to the ARM region. In fact, atong panahon na nagkagubot tungod sa dili pag sinaptanay sa MOA AD, di ba? Apektado kita sa Davao. Now karon basig na anapuntay din na punta sinabot din sa kining pagpugos nila mag-appoint og mga OIC. So, basig masamok. Mao lang na akong concern. Concern natong tanan. Kung masamok ni o magkagubot sa ARM, or whatever, no? Whether it's political dissent or